sa inyong sinasabi ngayon, nangangahulugan na sino mang law enforcement agency, gaya ng pulis, NBI, di po Yes ba? po. Tama? Opo. Opo. Ay pwedeng mag-implement nito. Sa NBI po, sila ngayon ay gusto itong ma-implement. Sa panig ng pulisya, yung DILG Secretary mismo nagsabi na hindi ito valid. Yun, if you read the news, di ba? Siya nagsasabi kasi nga daw hindi na tayo miyembro ng ICC and kailangan daw idaan sa Interpol. What's your take on that? Manong Ted, sinalungat na po yan ng DOJ. Sabi po ng spokesperson ng DOJ, 9851 po, Republic Act 9851 po, ang legal na basihan. At isa sa mga modes nga ay surrender. Now, doon naman sa extradition, hindi po yan yung mode ng service, yung extradition. Kasi ang extradition po ay kung may arrest warrant ang isang bansa po. Ang ICC po, hindi po siya bansa. Isa po siyang International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. Kaya sinalungat na po yung statement na yan ni Secretary Remulla ng DOJ mismo. So we do not have to confuse ourselves ng doon sa extradition rules and itong implementasyon ng ICC warrant kasi magkaiba pong bagay yon. Opo, magkaibang bagay po yun. Kasi di ba, ang lahat po ng mga states ay soberenya, may sovereignty po, kaya hindi po basta-basta lang ma-implement ang kanyang arrest warrant. Kaya kailangan po yung extradition process. Ngunit ang International Criminal Court, hindi po siya banyagang korte, hindi po siya foreign court. Isa po siyang permanenteng International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. At alam niyo po, Manong Ted, naging party po tayo sa paglatag po ng Rome Statute noong 1998. Nagpadala din po tayo ng delegasyon po doon sa Roma. Kaya hindi po lingid po yan sa kaalaman ng ating mga senador. Kaya po, nung pinasa po ang RA 9851 noong Disyembre 2009, mahalagang punto po yun kasi hindi pa po tayo parte ng Rome Statute and yet pinasa na po ng ating Kongreso. Kasama na po dyan ang Senado. And it will be interesting enough, attorney, sa ating tagapakinig, to research sino ba mga author ng batas na ito, ironically. Sino ba ang nag-aproba ng mga senador na nakaupo ngayon at siya pong mga nagsulong nito panahon pa ni Miriam Defensor Santiago. No? At na lang, Manong Ted, bumoto din pong Senado, 17 votes po, noong 2011 para po maging parte tayo ng Rome Statute. Ang isa pong mga bumoto po doon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Pwede niyo pong ma-check po yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.